Ito si Rick, at ibinalik ko siya 2,000 taon na ang nakalilipas sa Imperyong Romano. Nakatayo siya sa lungsod ng Pompeii kung saan ang mga kalye ay sementadong bato, ang pamilihan ay puno ng ingay ng mga mangangalakal, ang amoy ng tinapay at alak ay pumupuno sa hangin, at walang ideya ang mga residente kung ano ang naghihintay sa kanila ngayon. Hindi isang nayon ang nakikita ni Rick kundi isang maunlad na lungsod ng Roma. Humigit kumulang 20,000 tao ang nakatira dito at mayroong isang amphitheatro, mga paliguan, mga teatro, mga aqueduct at maging isang bagay na kahawig ng isang kafe. Lahat ay tila napaka-moderno at pakiramdam ni Rick ay parang isang turista sa isang katimugang bansa na walang internet. Napansin niya ang bangkita sa ilalim ng kanyang mga paa na bahagyang nanginginig na parang may dumaang mabigat na kariton. Halos hindi napapansin ng mga tao dahil nakatira sila sa isang lugar na may lindol at sanay na sa mga ganitong pagyanig. Ngunit hindi mapakali si Rick. Kakaiba ang kilos ng mga hayop. Umaalulong at pilit na kinakapit ng mga aso ang kanilang mga kadena, tinatapakan ng mga asno ang kanilang mga kuko at nagkukumahog ang mga manok sa mga bakuran. Hindi maintindihan ng mga taga-nayon ngunit napansin ni Rick na ang mga hayop ang unang nakaramdam ng problema. Ang kanilang mga likas na ugali ay nagsasabi sa kanila ng isang bagay na hindi pa nauunawaan ng mga tao. Nagsimulang bumagsak ang mga kulay abong tipak mula sa langit tulad ng mainit at matinik na nyebe. Sa una, ito ay nagdudulot lamang ng pagkagulat. Tumingala ang mga tao, sinusubukang intindihin kung ano ang nangyayari habang si Rick ay umuubo at tinatakpan ng kanyang mukha gamit ang kanyang kamay. Inisip ng mga taga-nayon na ito ay isang uri ng hindi pangkaraniwang bagyo o isang senyales mula sa mga Diyos dahil ngayon pa lamang sila nakakita ng katulad nito. Marami ang nananatili sa mga lansangan, patuloy na umiinom ng alak at pinag-uusapan ng hindi pangkaraniwang kababalaghan. Iilan lamang ang nakakaalam na ang natutulog na bulkan ay nagising na. Naipon ang abo. Nagkulay abo ang palengke, nababalot ng pag-ubo ang mga sigawan at natatakpan ng alikabok ang pagkain. Lumalabo ang tubig sa fountain at dumidilim na sa labas. Humanap ng masisilungan si Rick at tumakbo papasok sa bahay. Natatakpan ng mga dingding ng mga fresko, mga mito at mga eksena sa pangangaso. Sa atrium may isang bukas na patio kung saan bumabagsak na ang kulay abong ulan. Hinawakan ni Rick ang mga ipinintang larawan na pagtanto niyang maaari itong mawala kasama ng mga may-ari at ng magandang bahay na ito. Pagbalik sa kalye, nakita niya ang isang kwadra kung saan ang mga palayok na luwad ay itinayo sa isang mesa na bato. Naghahain sila ng nilaga at tinapay. Sinubukan ni Rick ang isang piraso at napagtanto na ganito kabilis ipinanganak ang pagkain. Ngunit ang lasa ng pagkain ay nawala sa amoy ng asupri at abo. Nagdidilim ang langit na parang gabi. Nagsisindi ng mga sulong ang mga tao at lalong lumalalim ang dilim. Mabigat ang hangin dahil sa amoy ng asupri lalong nagiging mahirap huminga. Hindi pa naiintindihan ni Rick na lalala lang ang mga bagay-bagay. Bawat hininga ay nasusunog ang kanyang lalamunan. Pumapasok ang abo sa kanyang mga mata at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Binalot ni Rick ng tela ang kanyang mukha ngunit wala itong gaanong naitulong. Tumakbo at umubo ang mga tao, umiiyak ang mga bata at nagkagulo ang mga kalye. Nagsimulang bumagsak ang mga bato mula sa langit, ang ilan ay kasinlaki ng mga kamao. Gumuho ang mga bubong at idiniin ni Rick ang sarili sa pader. Nagtakbuhan ang mga tao patungo sa mga tarangkahan ng lungsod ngunit puno ng abo ang mga kalsada. Natigil ang mga kariton, nagtutulakan ang mga tao, ang ilan ay sumisigaw, ang ilan ay nagdarasal. Sumugod si Rick sa mga tumatakas na pagtanto na lumiliit na ang kanyang pagkakataong makatakas. Hindi nagtagal ang sakuna, tumagal ito ng halos 2 araw. Noong una, nalaglag ang abo at mga bato at marami ang naniwala na maaari na lamang silang maghintay. Ngunit may dumating na hindi kayang protektahan ng bahay o ng mga pader, isang malakas na agos ng apoy. Isang agos ng pyroclastic ang bumababa mula sa tuktok, isang pinaghalong gas at abo, mainit na parang pugon at mas mabilis pa sa bagyo. Imposibleng makatakas. Nakita ni Rick ang isang pader ng apoy at usok na sumusulong sa lungsod, tinatangay ang lahat ng nasa daanan nito. Napakainit ng hangin. Lahat ng nasa paligid niya ay sumirit at natutunaw, ang mga tao ay natambas sa mga lansangan. Tinaakpan ni Rick ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang balat ay nasusunog pa rin dahil sa init. Imposibleng huminga at ang bawat paghinga ay nagiging pahirap. Kalaunan ay magyayelo ang mga tao sa kanilang mga huling posisyon. Ang ilan ay tinaakpan ng kanilang mga mukha, ang iba ay niyakap ang isang bata. Ganito ang makikita ng mga arkeologo sa kalaunan, mga silweta na naging mga monumento sa mga huling sandali ng buhay. Ang sakuna na ito ay kumitil ng libu-libong buhay. Imposibleng makatakas, walang tulong. Wala na ang Pompeii. Mga kalye, bahay, ubasan, lahat ay natatakpan ng makapal na patong ng abo. Sa isang araw, ang lungsod ay tila nabura sa ibabaw ng lupa. Naging isang libingan ng masa ang Pompeii. Libo-libong tao ang nanatili rito magpakailanman. Lumipas ang mga siglo bago nahukay ng mga arkeologo ang lungsod. Nanatili sa ilalim ng abo ang mga bahay, pinggan, mga pinta at mga inskripsyon. Ang Pompeii ay naging isang bintana sa nakaraan, ang tanging lugar kung saan ang pang-araw-araw na buhay ng Imperyong Romano ay nakapirmi sa panahon.
At narito ang anino ni Rick na nananatili rin sa mga abo. Tutal, nakaligtas siya hanggang ngayon at nagsimula ng sarili niyang channel. Mag-subscribe upang manatiling updated sa mga bagong episode.